Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong babala ni Senator Marcoleta. Sabi niya, ito ang masakit. Yung mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara, makulong silang lahat. Nako, patay. Bakit makulong silang lahat? Pakinggan natin ang ating magaling na Senator Marcoleta. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yung pag nangyayari. Yan ang babala ni Senador Rodante Marcoleta sa mga congressman na pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara na ngayon ay ipinagpapaliwanag ng Korte Suprema. As to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung transmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin nun? May panahon yung perus, yung Perus. babasan niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang perus eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan eh. Titingnan niya ngayon ano yung nakabackup na ano. Yun ang perusal Mga eh. ebidensya. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yung pag... Isipin mo, susumpahan gano'n yung Maalam. hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito ni hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya. Pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibigoyin ang proseso ng korte. Nakukulong naman eh. Kung halimbawa na nasa harap ka nandiyan, dyan lang sa hindi ka makakawin, kukulong ka niya. Ganun pala yan. After much speculation, ito yung masakit. Isa pa. Pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yung pag nangyayari. Yan ang babala ni Senador Rodante Marcoleta sa mga congressman na pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara na ngayon ay ipinagpapaliwanag ng Korte Suprema. As to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung transmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin nun? May panahon yung perus, yung babasan niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang perus eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan eh. Titingnan niya ngayon ano yung nakabackup na ano. Yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Yun. Nire-require ng Korte Suprema ngayon ng Kamara magbigay ng sworn statements ba o sworn information. Yung tinatanong ng Korte Suprema, sasagutin ngayon ng Kamara kailang sworn statements. Ang isang tinatanong is, ang mga kongresista ba nabigyan lahat ng kopya ng articles of impeachment? Wala. Yun. Sworn yun. Next. Ang mga kongresista ba nagkaroon ng sapat na panahon to peruse or pag-aralan ang mga akusasyon charges? Pasensya na kayo, may bisita kami dito yung may guest kami. Okay. Mga kongresista ba nabigyan ng kopya ng articles of impeachment? Tapos nagkaroon ba sila ng sapat na panahon na pag-aralan yung perusal? Basahin yung charges, tignan ngayon yung mga ebidensyang naka-attach. Meron bang naka-attach? Yun, sworn na naman yun. Nako, pag gagawin nila yun, yung mga magbigay ng makukulong silang lahat. Grabe. So, hirap na ngayon ang mga kongresista sa pagsagot nitong mga tinatanong ng Korte Suprema. Kaya mismo si Congresswoman Laila de Lima
sa isang interview, DCBB ba yun? Sabi niya, parang judicial overreach. Ano yung masyado nang nakikialam ang Korte Suprema sa trabaho ng Kamara na mag-file ng impeachment case. Kasi daw kung ano-ano ang tinatanong. Bakit? Ano bang masama yung mga tanong ng Korte Suprema? Ano naman lang yung tanong ng transparency? Sinunod ba yung nakalagay sa konstitusyon na pag may naisampang impeachment complaint, nakalagay sa konstitusyon, it will be immediately referred to the Speaker of the House. Nakalagay sa konstitusyon yun eh. Sa tinatanong lang ng Korte Suprema, ano ba ang authority o ano ang discretionary power ng House Secretary General na pinatulog niya ng ilang buwan yung naunang 3 impeachment complaint. O yun. Plus ito na nga, yung perusal, yung ano, nako, walala ko, kapon na may napanood akong ganito, programa pa rin ni na Senator Marcoleta sa Net 25. Yung kaibigan niyang kongresista, biniro lang daw niya na, bro, pwede ba magtestigo ka sa Senado sa impeachment court? Dahil sinabi mo sa akin na hindi mo nabasa yung articles of impeachment, sinabihan mo ako, sabi ni Senator Marcoleta sa kaibigan niya, na basta pumirma ka lang. Sabi mo, wala kang panahon na magbasa. O yun, hindi na pirusal. Hindi na pirus. Ay, parang awa mo na, bro. Nagmamakaawa ngayon yung kongresista. Huwag mo akong tawagin sa impeachment trial para mag-witness kasi hindi ko na aaminin na yung sinabi ko sa iyo, hindi ko nabasa. Sabihin ko, nabasa ko. Sabi naman ni Senator Marcoleta, di, yung susunod kong tanong, tatanungin kita tungkol sa articles of impeachment, baka hindi mo masagot. Mabubuking ka dahil hindi mo binasa. Ay, nako. So, ito na. Very exciting na ngayon ang mangyayari dito. Salamat sa Korte Suprema. Magbasa tayo sa comments. Maria Valerie. Numero 1, makulong. Anak ni BBM Sandro ang unang pumirma. Tagam. Jennifer Tabana. You mean to say na pumirma sila kahit walang supporting documents na naka-attach sa nabasihan? Parang ganun nga. Hafsa Silvido. Congrats sa mga pumirma. Good job, Senator Marcoleta. Yehe, palakpakan sa pumirma dyan. Okay, salamat sa sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para magamit ito para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Namogero. Okay, salamat anay nag-sponsor sa pangito. Okay, nakabot na dira.
Karon naman na gid sa pag-ato. Hindot na gid nga tanawon. Sa nag-sponsor aning Sin